Ang init ng tanghali sa Quiapo ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong palengke. Masikip, maingay at puno ng mga taong nagmamadali. Ang bawat sulok ay amoy pawis usok ng sasakyan at luma na mga gulay. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakaupo si Teresa sa harap ng kanyang maliit na makinang panahian. Ang kanyang mga daliri na puno ng maliliit na sugat at kalyo ay mabilis na gumagalaw upang tapusin ang isang tumpok ng mga uniforme. Tumutulo ang pawis mula sa noo ni Teresa, ngunit hindi siya tumitigil para punasan ito. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat tahi ay katumbas ng ilang piso na kailangan niya para sa gamot ng kanyang inang si Lourdes. Ang matandang babae ay nakahiga sa kanilang maliit na silid sa itaas ng palengke at ang kanyang ubo ay naririnig minsan ni Teresa sa tuwing humuhupa ang ingay ng mga sasakyan. Kailangan niyang matapos ang mga order na ito bago lumubog ang araw. Kung hindi, wala silang pambili ng hapunan at mas lalong wala silang pambayad sa upa. Biglang nagdilim ang paligid ng kanyang maliit na pwesto. Hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa isang anino na tumakip sa liwanag. Alam na ni Teresa kung sino ito bago pa man siya lumingon. Ang amoy ng matapang na pabango ay humalo sa hangin. Dahan-dahang inangat ni Teresa ang kanyang ulo. Nakatayo sa harap niya si Marcela, ang may-ari ng pwestong inuupahan niya. Nakasuot ito ng matingkad na pulang bestida at puno ng gintong alahas ang leeg at braso, isang insulto sa kahirapan ng mga tao sa paligid niya. Teresa, ang sabi ni Marcela sa isang tinig na matalas at walang pasensya. Alam mo kung anong araw ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na wala ka na namang ibabayad. Mabilis na tumayo si Teresa at pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang kahit na ang puso niya ay kumakabog sa takot. Pasensya na po, Aling Marcela, ang nanginginig na sagot ni Teresa. Tinatapos ko pa po ang mga tinahi ko. Mamayang hapon po, kapag nakuha ko na ang bayad mula sa customer, ibibigay ko po agad sa inyo ang upa. Pangako po. Napapailing si Marcela at ngumisi ng mapakla. Lumapit ito sa mesa ni Teresa at dinampot ang isang piraso ng tela na tinatahiaw pa lamang. Tiningnan niya ito na parang isang basahan na may sakit. Pangako ang ulit ni Marcela na may halong pangungutya. Ilang beses ko na bang narinig ang salitang yan mula sa'yo? Ang mga pangako mo ay hindi na ipapambili ng bigas, Teresa. At lalong hindi nito napupuno ang bulsa ko. 3 buwan ka ng delay. 3 buwan, lumapit si Teresa at akmang aabutin ng tela, ngunit mabilis itong iniwas ni Marcela. Aling Marcela, parang awa niyo na po, ang pakiusap ni Teresa na ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Kailangan lang po talaga ng nanay ko ng gamot nitong mga nakaraang araw. Pero babawi po ako. May malaking order po akong tatapusin ngayong linggo. Tumaas ang kilay ni Marcela. Ang awa ay isang salitang hindi kilala ng babaeng ito. Sa halip na ibalik ang tela, nang maayos padabog niya itong ibinagsak sa maputik na sahig ng palengke. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang puting tela ay agad na nadumihan ng itim na putik at mantika mula sa kalsada. Ang sabi ko, bayad ang sigaw ni Marcela na nakuha na ang atensyon ng mga ibang tindera at dumadaan. Wala akong pakialam sa sakit ng nanay mo. Lahat tayo dito ay may problema. Kung hindi ka makabayad ngayon, magsimula ka ng mag-impake. Sa makalawa, kung wala pa rin ang pera, ipapatapon ko ang lahat ng gamit mo sa kalsada kasama ang iyong may sakit na ina. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang pwesto. Kahit na maingay ang paligid, ang mga tao ay nakatingin, ang ilan ay naaawa, ang iba ay nagbubulungan, ngunit walang sumubok na tumulong. Takot sila kay Marcela. Nanginig ang mga tuhod ni Teresa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumaban, pero alam niyang wala siyang laban.
Yumuko na lamang siya at dahan-dahang pinulot ang maruming tela mula sa sahig. Opo, Aling Marcela, ang bulong niya, habang pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Gagawan ko po ng paraan. Tinalikuran siya ni Marcela na parang isang insekto na hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. Ang tunog ng kanyang takong ay papalayo na, ngunit ang sakit ng kanyang mga salita ay naiwan sa dibdib ni Teresa. Bumalik si Teresa sa kanyang upuan. Masakit ang kanyang dibdib, parang tinutusok ng libo-libong karayom. Tiningnan niya ang maruming tela. Kailangan niya itong labhan at patuyuin agad. Dagdag na trabaho, dagdag na pagod. Pero wala siyang choice. Kailangan niyang lumaban para kay Nanay Lourdes. Kinuha niya ang kanyang baon na nakabalot sa plastik, isang piraso ng tinapay at konting palaman. Hindi pa siya kumakain simula kaninang umaga. Ang sikmura niya ay kumukulo na, pero nawalan siya ng gana dahil sa nangyari. Akmang kakagatin niya na ang tinapay nang mapansin niya ang isang pares ng mata na nakatingin sa kanya mula sa gilid ng pwesto. Sa may sulok, sa likod ng tumpok ng mga basurahan, may isang batang lalaki na nakatayo. Marungis ang kanyang mukha at gusgusin ang suot na damit na halatang malaki para sa kanyang maliit na katawan. Ang kanyang buhok ay magulo at puno ng alikabok. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Teresa ay ang mga mata ng bata. Malalim, malungkot at punong-puno ng gutom. Ito ay si Leo. Hindi gumagalaw ang bata. Nakatitig lang siya sa tinapay na hawak ni Teresa. Hindi siya namamalimos, hindi siya naglalahad ng kamay. Nakatayo lang siya doon, tahimik, parang sanay na sa pagwawalang bahala ng mundo. Napatingin si Teresa sa hawak niyang pagkain at pagkatapos ay tumingin ulit sa bata. Alam ni Teresa ang pakiramdam ng gutom. Alam niya ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang laban, lalo na matapos ang ginawa sa kanya ni Marcela kanina lang. Bumuntong hininga si Teresa. Kahit na kulang ang pagkain para sa kanya, hindi niya kayang tiisin ang tingin ng bata. Psst, ang tawag niya ng mahina. Bata. Hindi sumagot si Leo. Bahagya lang itong umatras, tila takot na baka sigawan siya o palayasin, tulad ng ginagawa ng ibang tindera. Huwag kang matakot, ang sabi ni Teresa, at pinalambot niya ang kanyang boses at ngumiti ng bahagya kahit na may luha pa sa gilid ng kanyang mga mata. Halika rito, nag-alinlangan ang bata ng ilang sandali. Tumingin siya sa paligid, baka may ibang sisigaw, bago siya dahan-dahang lumapit. Ang kanyang paglakad ay mabigat, parang pagod na siya sa buhay kahit bata pa. Nang makalapit siya, naamoy ni Teresa ang pinaghalong pawis at usok na kumapit sa balat ng bata. Ngunit sa halip na pandirihan, nakaramdam siya ng matinding habag. Hinati ni Teresa ang tinapay sa dalawa. Ibinigay niya ang mas malaking parte sa bata, habang ang maliit na piraso ay itinira niya para sa sarili. Kainin mo, malambing na utos ni Teresa. Mabilis na kinuha ng bata ang tinapay. Halatang halata ang panginginig ng kanyang maliliit na kamay. Hindi na siya naghintay ng iba pang sasabihin. Agad niyang kinagat ang tinapay. Nang malaki, tila ba ito ang huling pagkain na matitikman niya sa buong buhay niya. Halos hindi na niya ito nguyaing mabuti sa sobrang pagmamadali. Dahan-dahang ngumuya si Teresa habang pinapanood ang bata. Nakita niya ang dumi sa leeg nito at sa ilalim ng dumi may napansin siyang isang mahabang peklat na tumatawid mula sa likod ng tenga pababa sa balikat. Mukha itong luma pero malalim. Tanda ng isang nakaraan na puno ng sakit. Anong pangalan mo, iho? Tanong ni Teresa nang matapos ng bata ang pagkain sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi sumagot ang bata. Tumigil ito sa pagpunas ng kanyang bibig at tumingin lang kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, walang emosyon, parang isang pader na hindi parang isang pader na hindi maabot ng sinuman. Hindi inalis ni Teresa ang kanyang tingin sa bata. Hinintay niya ang sagot.
Ngunit lumipas ang ilang segundo at nanatili lamang ang katahimikan sa pagitan nila. Napansin niya na bahagyang bumuka ang bibig ng bata. Tila may gustong sabihin ngunit walang lumabas na tunog. Sa halip isang garalgal na hangin lang ang narinig mula sa kanyang lalamunan. Biglang naintindihan ni Teresa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa awa. Hindi ka makapagsalita ang tanong niya nang mas mahina na para bang ayaw niyang marinig ng iba ang kapansanan ng bata. Dahan-dahang umiling ang bata. Yumuko ito, tila hiyang-hiya sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang maliit na katawan ay parang mas lalo pang lumiit sa paningin ni Teresa. Napabuntong hininga si Teresa at inabot ang kanyang tumbler ng tubig. Huwag kang mag-alala, wala iyon sa akin ang malambing niyang sabi habang inaabot ang tubig. Uminom ka muna para mahulasan ka. Tinanggap ng bata ang tubig at uminom ng mabilis. Nang matapos ibinalik niya ang lalagyan kay Teresa at tumingin muli sa kanya. Sa pagkakataong ito, may kaunting liwanag na sa kanyang mga mata. Isang pasasalamat na hindi kayang sabihin ng salita. Ngumiti ng mapait si Teresa. Pareho lang tayo bata, ang bulong niya sa sarili. Pareho tayong walang boses sa mundong ito. Ikaw dahil sa lalamunan mo at ako dahil sa kahirapan ko. Bumalik si Teresa sa kanyang makina. Kailangan niyang tapusin ang trabaho. Ang banta ni Marcela ay parang isang madilim na ulap na nakaabang sa kanyang likuran. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya pinalayas ang bata. Diyan ka lang sa gilid kung gusto mo ang sabi niya habang inaayos ang sinulid. Huwag kang haharang sa daan para hindi ka masipa ng mga dumadaan. Ako nga pala si Teresa. Hindi sumagot ang bata pero sumunod siya. Umupo siya sa isang maliit na espasyo sa tabi ng paa ng mesa ni Teresa. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at nanahimik tila isang maliit na aso na nakahanap ng pansamantalang masisilungan. Habang umaandar ang makina at tinatahi ni Teresa ang tela paminsan-minsan, ay sumusulyap siya sa ibaba. Nandoon pa rin ang bata. Hindi ito umaalis. Sa gitna ng ingay, gulo at kalupitan ng Quiapo, sa gitna ng takot na baka bukas ay wala na silang matirhan, nakaramdam si Teresa ng kakaibang ginhawa. Hindi siya nag-iisa ngayong hapon. May kasama siya sa kanyang paghihirap kahit na ito ay isang batang hindi niya kilala at hindi makapagsalita. Ngunit habang lumulubog ang araw at nagsisimulang magbukas ang mga ilaw sa palengke, hindi maalis ni Teresa ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagkain na ibinigay niya ay pantawid gutom lang ngayon. Pero paano ang bukas? Paano ang banta ni Marcela? Paano ang gamot ng kanyang ina? Tumingin siya sa malayo kung saan naghahalo ang dilim at liwanag ng syudad. Ito ang simula ng isa na namang mahabang gabi ng pag-aalala. At sa paanan niya ang batang Pipi ay nakatulog na dahil sa pagod walang kamalay-malay na ang kanyang kapalaran ay unti-unti nang natatali sa kapalaran ng babaeng nagbigay sa kanya ng kalahating piraso ng tinapay. Kinabukasan maagang dumating si Teresa sa palengke. Ang hangin ay sariwa pa at hindi pa masyadong maingay ang paligid. Inasahan niyang wala na ang batang lalaki na baka naghahanap na ito ng ibang pwesto kung saan mas madaling makahingi ng limos. Ngunit nagkamali siya. Sa parehong sulok kung saan siya iniwan ni Teresa kagabi, naroon si Leo. Nakaupo ito sa ibabaw ng isang lumang karton yakap, ang kanyang mga tuhod habang natutulog ng mahimbing. Napatigil si Teresa sa pagbubukas ng kanyang padlock. Tinitigan niya ang bata. Sa liwanag ng umaga, mas lalong naging malinaw ang dumi sa katawan nito at ang kapayatan ng kanyang mga braso. Parang isang batong iniwan sa gitna ng daan, hindi pinapansin ng mundo. Nang marinig ni Leo ang kalansing ng susi ni Teresa, agad itong napadilat. Mabilis siyang tumayo, inayos ang kanyang gusgusin na damit at umatras ng bahagya tila naghihintay kung papaalisin siya. Magandang umaga, bati ni Teresa sa mahinahong boses, bagaman mabigat pa rin ang kanyang kalooban dahil sa problema sa pera.
Diyan ka natulog magdamag. Tumango lang si Leo. Wala siyang hininging pagkain. Wala siyang inabot na kamay. Sa halip ng simula ni Teresa na ilabas ang kanyang mga paninda at ayusin ang kanyang makinang panahiyan, kusa siyang kumilos. Nakita ni Leo ang walis tingting sa gilid. Kinuha niya ito at sinimulang walisan ang harap ng pwesto ni Teresa. Mabilis ang kanyang galaw. Inipon niya ang mga retaso ng tela alikabok at mga tuyong dahon na pumasok mula sa kalsada. Pagkatapos kinuha niya ang basahan at pinunasan ang silya ni Teresa bago pa man ito makaupo. Napangiti ng tipid si Teresa, hindi pala limos ang hanap ng bata. Gusto niyang maging kapaki-pakinabang. Gusto niyang patunayan na may halaga siya. "Salamat Leo," sabi ni Teresa habang inaabot ang kalahati ng kanyang baon na pandesal. "Dahil tinulungan mo ako, ito ang sweldo mo." Tinanggap ni Leo ang tinapay nang may maingat na ngiti. Sa pagkakataong ito, hindi na siya gaanong nanginginig at naramdaman ni Teresa na unti-unti nang nababawasan ang takot sa puso ng bata. Habang tumatakbo ang oras at dumarami ang mga tao sa palengke, nanatili si Leo sa tabi ni Teresa. Naging tagaputol siya ng mga sobrang sinulid. Naging tagaabot siya ng gunting. Kapag may nahulog na aspili ang maliliit niyang mata, ang unang nakakakita nito. Sa gitna ng kanilang tahimik na pagtatrabaho, napansin muli ni Teresa ang peklat sa likod ng tenga ng bata. Ngunit hindi na nagtanong pa si Teresa. Alam niyang may mga sugat na mas mabuting hayaan na lang na maghilom ng kusa at may mga kwentong masyadong masakit para hukayin pa. Nagpatuloy ang kanilang tahimik na gawain hanggang sa sumapit ang tanghali. Ang init ay lalong tumindi at ang mga tao ay nagsimulang maging mainiti ng ulo. Habang abala si Teresa sa pagtatahi ng isang zipper, narinig niya ang isang kaguluhan sa labas ng kanyang pwesto. Napatingin siya at nakita ang 3 binatilyo na nakapalibot kay Leo. Ang mga ito ay kilalang mga istambay sa palengke, mga batang walang inuwiang bahay at nabubuhay sa pagnanakaw at pangungutya ng kapwa. Hoy pipi ang sigaw ng pinakamatangkad sa kanila na may hawak na isang piraso ng bulok na kamatis. "Anong ginagawa mo sa teritoryo namin?" Hindi sumagot si Leo. Yumuko lang ito at niyakap ang kanyang sarili, tila pilit na pinapaliit ang kanyang katawan upang hindi siya mapansin. Pero lalo lang itong nagpagalit sa mga binatilyo. Bingi ka ba o sadyang tanga ang dagdag pa ng isasabay tulak sa balikat ni Leo? Muntik nang matumba si Leo, pero nanatili siyang nakayuko. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Sanay na siya sa ganito. Sanay na siyang maging punching bag ng mundo. Inihanda na niya ang kanyang sarili para sa mga suntok at sipa. Tinapunan siya ng leader ng grupo ng bulok na kamatis. Tumama ito sa pisngi ni Leo at kumalat ang mapulang katasasam sa kanyang mukha at leeg. Nagtawanan ang mga binatilyo ng malakas, isang tunog na punong-puno ng kalupitan. Tingnan niyo, parang basahan na tinapunan ng basura ang kantiyaw nila. Doon naputol ang pisi ni Teresa. Ang takot na naramdaman niya kanina kay Marcela ay napalitan ng isang matinding galit. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mahabang panukat na gawa sa matigas na kahoy. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi niya inisip na baka balikan siya ng mga ito. Ang nakita lang niya ay isang batang walang laban na inaapi. Tumayo si Teresa at mabilis na lumabas ng kanyang pwesto. "Lumayo kayo sa kanya," ang sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa ingay ng palengke. Nagulat ang mga binatilyo. Bago pa sila makakilos, iwinasiwas ni Teresa ang kahoy na panukat. Isang malakas na hampas ang tumama sa braso ng leader ng grupo. Napasigaw ito sa sakit at napahawak sa kanyang tinamaang braso. "Arg, baliw ka ba?" ang sigaw ng binatilyo na mimilipit sa sakit. Subukan niyong saktan ulit ang batang ito, ang nanggagalaiting banta ni Teresa, habang nakatutok ang dulo ng kahoy sa mukha ng isa pa. "Subukan niyo at hindi lang sa braso ang tatamaan niyo. Ipapakaladkad ko kayo sa mga pulis. Alam niyo na hindi ako nagbibiro." Nakita ng mga binatilyo ang apoy sa mga mata ni Teresa.
Hindi ito ang karaniwang tahimik na mananahi na nakikita nila araw-araw. Ito ay isang babaeng handang pumatay para protektahan ang nasa likuran niya. Dahil sa takot at sakit, umatras ang leader. Tandaan mo to, babalikan ka namin ang sigaw nito bago tumakbo palayo kasunod ang kanyang mga kasama na nagtatakbuhan na parang mga duwag na daga. Hinihingal si Teresa habang pinapanood silang mawala sa gitna ng maraming tao. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa kahoy na panukat at nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot kundi sa adrenaline. Nang masigurong wala na ang mga nanggugulo, dahan-dahang humarap si Teresa kay Leo. Nakatayo pa rin ang bata, ang kanyang mukha ay may bahid ng bulok na kamatis, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Teresa nang may halong gulat at pagkamangha. Sa buong buhay niya, wala pang nagtanggol sa kanya ng ganito. Wala pang humarang sa harap niya para saluhin ang sakit. Binaba ni Teresa ang kahoy at kumuha ng malinis na basahan. Lumapit siya kay Leo at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa mukha nito. Wala na sila Leo, ang malambing na sabi ni Teresa. Bagaman garalgal pa rin ang kanyang boses. Ligtas ka na. Hindi kita hahayaang saktan nila. Sa unang pagkakataon nakita ni Teresa na nangilid ang luha sa mga mata ni Leo. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng isang taong nakaramdam ng pagmamahal sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Biglang yumakap si Leo sa baywang ni Teresa. Mahigpit. Sobrang higpit na parang ayaw na niyang bumitaw. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa apron ni Teresa at doon ibinuhos ang kanyang tahimik na iyak. Ang kanyang katawan ay yumuyugyog sa bawat hikbi na walang tunog. Natigilan si Teresa. Ilang segundo siyang hindi nakakilos, ngunit kinalaunan ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bata at hinaplos ang magulo nitong buhok. Tahan na ang bulong niya. Nandito na si Nanay Teresa. Nandito na ako. Sa gitna ng magulo at maruming palengke ng Quiapo, sa ilalim ng init ng araw at banta ng kahirapan, nabuo ang isang pangako na walang kinailangang salita. Isang pangakong magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Ang sumunod na 2 araw ay naging isang karera laban sa oras para kay Teresa. Tila dininig ng langit ang kanyang mga dasal nang biglang dumating ang isang matandang kliyente na may dalang malaking order. Kailangan ng 3 dosenang uniporme para sa isang maliit na kainan sa kabilang kanto at kailangan ito sa lalong madaling panahon. Para kay Teresa, ito ang himalang hinihintay niya. Ang kikitain niya dito ay sapat na para mabayaran ang utang sa upa kay Marcela at makabili ng gamot para kay Nanay Lourdes. Hindi na natulog si Teresa. Ang tunog ng kanyang makinang panahiyan ay naging musika ng kanilang pag-asa sa gitna ng gabi. Ang kanyang paanan ay walang tigil sa pagpadyak sa pedal habang ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa pagod, ngunit pilit pa ring nakatutok sa karayom. Sa tabi niya, hindi rin tumigil si Leo. Kahit na bata pa naintindihan niya ang bigat ng sitwasyon, siya ang taga-abot ng tela taga-gupit ng mga sobrang sinulid at taga-ayos ng mga natapos na uniforme sa malinis na plastik. Sa tuwing nakikita ni Teresa, napapikit na ang mga mata ni Leo. Sasabihin niya itong matulog na, ngunit iiling lang ang bata at kukuha ng tubig para ibigay kay Teresa. Ang presensya ni Leo ay naging lakas ni Teresa. Sa bawat oras na gusto na niyang sumuko dahil sa sakit ng likod, tinitingnan niya ang bata na matiyagang nagtatrabaho at muling nabubuhayan siya ng loob. Nang sumapit ang madaling araw ng 3 araw, natapos nila ang huling uniforme. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Teresa. Masakit ang kanyang buong katawan, namamanhid ang kanyang mga daliri, ngunit nandoon ang nangiti sa kanyang mga labi. Nagawa natin, Leo, ang bulong niya, habang hinihimas ang buhok ng bata na nakatulog na sa ibabaw ng tumpok ng mga retaso. Kinaumagahan mabilis na idineliver ni Teresa
ang mga uniforme. Nang iabot sa kanya ng kliyente ang makapal na sobre ng pera, halos maiyak siya sa tuwa. Mahigpit niya itong hinawakan. Ito na. Ligtas na sila. Hindi sila mapapalayas. Dali-daling bumalik si Teresa sa kanyang pwesto. Naroon si Leo nagwawalis at nagbabantay. Leo, halika, ang masayang tawag ni Teresa. Samahan mo ako kay Aling Marcela. Magbabayad na tayo. Nagliwanag ang mukha ni Leo. Tumakbo siya sa tabi ni Teresa at sabay silang naglakad patungo sa opisina ni Marcela sa ikalawang palapag ng lumang gusali sa gitna ng palengke. Ang opisina ni Marcela ay malamig dahil sa aircon, isang malaking kaibahan sa init at alikabok sa labas. Nakaupo si Marcela sa kanyang malaking silya, nagbibilang ng pera habang humihit-hit ng sigarilyo. Nang makita niya si Teresa, tumaas ang kanyang kilay, tila hindi inaasahan na makakabalik ito. Aling Marcela, ang bungad ni Teresa na may halong pagmamalaki sa kanyang boses. Nandito na po ang bayad. Buo po iyan, 3 buwang upa. Inilapag ni Teresa ang sobre sa mesa. Tinitigan ito ni Marcela nang matagal bago dahan-dahang inabot. Binuksan niya ito at binilang ang pera. Mabagal. Sinadya niyang patagalin para lalong kabahan si Teresa. Nang matapos siya, ibinaba niya ang pera at sumandal sa kanyang upuan. Bumuga siya ng usok bago magsalita. Kulang ito, Teresa. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paanong kulang? Binilang ko po iyan ng 3 beses. Yan po ang eksaktong halaga ng 3 buwang upa na napag-usapan natin. Ngumisi si Marcela, isang ngisi na nagpapakita ng kanyang maitim na budhi. Teresa, Teresa, ang sabi niya na parang kinakausap ang isang batang walang alam. Ang presyong yan ay presyo noong nakaraang linggo. Nakalimutan mo na ba late ka na ng 3 buwan? Sa negosyo kapag late ang bayad may penalty. May interes. Interes ang nanginginig na tanong ni Teresa. Pero hindi niyo po sinabi iyon noong nakaraan. Ang sabi niyo lang, magbayad ako ngayong araw. Nagkibit balikat si Marcela. Common sense iyon, Teresa. Isipin mo ang perang dapat na nasa bulsa ko na noon pa ngayon mo lang ibibigay. Nagamit ko na sana yon sa ibang negosyo. Kaya kailangan mong magbayad ng danyos perwisyos. Kinuha ni Marcela ang isang calculator at pumindot ng ilang numero. Ipinakita niya ang screen kay Teresa. Kailangan mo pang magdagdag ng 5,000. Ngayon din, 5,000 ang halos pasigaw na sagot ni Teresa. Aling Marcela, saan ako kukuha ng ganyang kalaking halaga sa loob ng ilang oras? Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng kinita ko. Wala na akong natira, kahit pambili ng pagkain namin mamaya. Huwag mo akong sigawan sa opisina ko, ang biglang bulyaw ni Marcela. Tumayo siya at dinuro si Teresa. Wala akong pakialam kung saan mo kukunin. Magnakaw ka, mamalimos ka, o ibenta mo ang sarili mo. Wala akong pakika. Kung hindi mo mabibigay ang kulang na 5,000, bago mag-alas 5 ng hapon, ipapatapon ko ang mga gamit mo. Naiintindihan mo? Napahawak si Teresa sa gilid ng mesa para hindi siya matumba. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang gumuho at napalitan ng matinding desperasyon. Tumingin siya kay Leo na nakatayo sa may pinto, takot na takot. Lumabas si Teresa ng opisina na parang isang lantang gulay. Ang bigat ng mundo ay muling dumagan sa kanyang balikat. 5,000. Isang halaga na para sa iba ay barya lang, pero para sa kanya ito ay katumbas ng buhay at kamatayan. Umupo siya sa isang bench sa labas ng gusali. Tulala. Ano ang gagawin niya? Wala na siyang mahihiraman. Ubos na ang pasensya ng mga kaibigan niya. Wala na siyang ibang kliyente. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang kamay. Tumingin siya at nakita si Leo. Ang mga mata ng bata ay puno ng pag-aalala. Hinimas ni Leo ang likod ng kamay ni Teresa. Sinusubukang pag-aani ng loob nito. Napatingin si Teresa sa kanyang sariling kamay na hawak ni Leo. At doon tumama ang sikat ng araw
sa isang bagay na kumikinang sa kanyang daliri. Ang kanyang wedding ring. Ito ay isang simpleng gintong singsing na may maliit na bato. Luma na ito at may mga gasgas, pero ito ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya. Ito ang huling alaala ng kanyang yumaong asawang si Ramon. Noong naghihingalo si Ramon 5 taon na ang nakakaraan, ipinangako ni Teresa na hinding-hindi niya ito huhubarin. Ito ang simbolo ng kanilang pagmamahalan, ang tanging yaman na hindi mananakaw ng kahirapan. Napapikit si Teresa at tumulo ang kanyang luha. Patawarin mo ako, Ramon, ang bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako, mahal ko. Alam niyang wala na siyang choice. Ang singsing o ang bubong sa ulo ng kanyang may sakit na ina at ng batang si Leo. Tumayo si Teresa ng may bagong determinasyon. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Hinawakan niya ang kamay ni Leo. Halika, Leo, ang sabi niya sa basag na boses. May pupuntahan tayo. Naglakad sila papunta sa hilera ng mga sanglaan sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay parang pagtalikod sa kanyang nakaraan para iligtas ang kanyang kasalukuyan. Sa harap ng rehas ng sanglaan, dahan-dahang hinubad ni Teresa ang singsing. Nag-iwan ito ng maputing marka sa kanyang daliri, tanda ng mahabang panahon ng pagsuot dito. Hinalikan niya ito sa huling pagkakataon bago inabot sa ahente. Nang sabihin ng ahente ang halaga, sapat na sapat ito para mabuo ang 5,000 at may konting sobra para sa gamot ni Nanay Lourdes. Tinanggap ni Teresa ang pera. Walang ngabalang ngiti, walang tuwa, puro lungkot at panghihinayang. Bumalik siya kay Marcela at ibinigay ang pera. Ngumisi lang ang matanda at itinapon ang resibo sa kanya. Mabuti naman at naintindihan mo ang sabi ni Marcela na parang walang nangyari. Sa susunod na buwan ulit, Teresa, huwag ka nang magpapalate. Paglabas nila ng opisina gabi na, tahimik na naglakad pauwi si Teresa at Leo. Hawak ni Teresa ang kanyang daliri kung saan dating nakasuot ang singsing. Pakiramdam niya ay may nawalang bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit nang makarating sila sa kanilang pwesto, nakita niya si Nanay Lourdes na naghihintay nakaupo sa silya at nakangiti. Nakabayad ka na, anak, ang tanong ng matanda. Pinilit ni Teresa na ngumiti. Opo, Nanay. Ligtas na tayo ng 1 pang buwan. Tumingin si Teresa kay Leo. Ang bata ay nakatingin sa kanya nang may labis na pasasalamat. Alam ng bata ang isinakripisyo niya. Lumapit si Leo at niyakap si Teresa ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Teresa na kahit nawala ang singsing, may kapalit naman itong bago. Isang pamilya na nabuo, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal at sakripisyo. At sa ngayon, sapat na yon para magpatuloy. Ang hapon na yon sa Quiapo ay tila karaniwan lamang. Ang araw ay nagtatago na sa likod ng mga matatayog na gusali at ang mga ilaw ng kalsada ay nagsisimula ng kumurap-kurap. Naglalakad si Teresa at Leo sa gilid ng Quezon Boulevard. Mahigpit ang hawak ni Teresa sa kanyang lumang bag. Sa loob nito ay ang natirang pera. Mula sa pagsasangla ng kanyang singsing, ang perang nakalaan para sa maintenance na gamot ng kanyang inang si Lourdes. Magaan ang loob ni Teresa. Nabayaran na niya si Marcela. Ligtas na sila ng 1 buwan. At sa tabi niya naglalakad si Leo nang tahimik bitbit ang isang maliit na supot ng bigas na kanilang binili para sa hapunan. Leo, ang sabi ni Teresa habang tumatawid sila sa mataong bangketa. Pag-uwi natin, magluluto ako ng sinigang. Paborito mo yon, di ba? Tumango si Leo at ngumiti ng tipid. Kahit hindi siya nakakapagsalita, ang kislap sa kanyang mga mata ay sapat na para maramdaman ni Teresa ang kanyang tuwa. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, hindi napansin ni Teresa ang isang lalaking kanina pa sumusunod sa kanila. Nakasuot ito ng itim na sombrero at marungis na jacket. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bag na mahigpit na yakap ni Teresa. Nang dumaan sila sa isang masikip na bahagi ng kalsada kung saan may ginagawang konstruksyon,
Nakakita ng pagkakataon ang lalaki. Sa isang iglap, mabilis pa sa kidlat na lumapit ang lalaki. Hinablot niya ng marahas ang bag mula sa balikat ni Teresa. "Bitawan mo yan," ang sigaw ni Teresa. Dahil sa gulat, hindi agad nabitawan ni Teresa ang bag. Nagkaroon ng agawan. Malakas ang lalaki. Hinila niya si Teresa ng pabigla dahilan upang mawalan ito ng balanse at matumba sa semento. "Akin na 'to," ang bulyaw ng magnanakaw, na ang boses ay puno ng galit at desperasyon. Nasa lapag na si Teresa, gasgas ang siko, ngunit hindi pa rin niya binibitawan ang bag. Laman noon ang buhay ng nanay niya. Hindi niya ito pwedeng ibigay. Sa sandaling iyon, kumilos si Leo. Kahit maliit at payat, sumugod ang bata. Hindi siya makasigaw para humingi ng tulong, kaya ginamit niya ang kanyang katawan. Kinagat niya ng madiin ang braso ng magnanakaw. Napahiyaw sa sakit ang lalaki at nabitawan ang bag. Walang niyang bata ka, ang sigaw ng magnanakaw. Dahil sa sakit at galit, binaling ng lalaki ang kanyang puwersa kay Leo. Hinawakan niya ang kwelyo ng bata at buong lakas na itinulak palayo. Ang problema, ang direksyon ng tulak ay papunta sa gitna ng kalsada. Tumalsik si Leo. Ang kanyang maliit na katawan ay lumipad mula sa bangketa patungo sa rumaragasang trapiko ng Quezon Boulevard. "Leo!" ang tili ni Teresa, isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Parang bumagal ang ikot ng mundo sa paningin ni Teresa. Nakita niya si Leo na bumagsak sa aspalto. Nakita niya ang pagbaling ng bata para tumingin sa kanya. At nakita niya ang isang malaking delivery truck na mabilis na paparating. Sinubukan ng driver na magpreno. Umaling-aungaw ang matinis at nakakabinging tunog ng goma na kumakaskas sa kalsada. Umusok ang mga gulong. Ang mga tao sa paligid ay napahinto at nagtakip ng bibig. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kalsada nang tumama ang unahang bumper ng truck sa katawan ni Leo. Hindi tumilapon ang bata. Sa halip, gumulong ito sa ilalim ng truck bago tuluyang huminto ang sasakyan. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ng lugar sa loob ng isang segundo bago ito napalitan ng hiyawan at kaguluhan. "Diyos ko, ang bata!" Nasagasaan ang bata, ang sigaw ng isang ale. Tumakbo ang magnanakaw, sinamantala ang kaguluhan para makatakas, ngunit wala nang pakialam si Teresa sa kanya o sa bag. Gumapang si Teresa patungo sa ilalim ng truck, hindi alintana ang init ng makina o ang langis sa kalsada. "Leo, Leo, gumising ka," ang yak niya. Hinila niya ang bata palabas. Ang damit na binili niya para dito nung isang araw ay puno na ng grasa at dugo. Ang mukha ni Leo ay maputla at may dugo na umaagos mula sa kanyang ulo. Nakapikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang niyayakap ang duguan na katawan ni Leo. Ang kanyang puso ay parang pinupunit. Iniligtas siya ng bata. Iniligtas ng batang ito ang pera para sa gamot ng nanay niya kapalit ng sarili niyang buhay. "Tulong. Tulungan niyo kami. Parang awa niyo na," ang pagsusumamo ni Teresa sa mga taong nakapaligid. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Isang taxi ang huminto sa gitna ng kalsada. Ang driver, isang matandang lalaki na nakakita sa pangyayari, ay mabilis na bumaba at binuksan ang pinto sa likod. "Sakay na, miss, dalhin natin siya sa ospital." Mabilis binuhat ng isang bystander si Leo at ipinasok sa taxi. Sumunod si Teresa, hawak pa rin ang kamay ng bata. Sa loob ng sasakyan, habang humahagibis sila patungo sa pinakamalapit na ospital, hindi binitawan ni Teresa ang kamay ni Leo. "Lumaban ka, Leo," ang bulong niya, nang paulit-ulit na parang isang dasal. "Huwag mo akong iiwan. Nangako ako na aalagaan kita. Huwag mo akong iiwan." Tiningnan niya ang bag, na nasa paanan niya ang bag, na naging dahilan ng lahat ng ito. Biglang nakaramdam si Teresa ng matinding galit sa pera, sa kahirapan at sa mundong ito na napakalupit sa mga walang laban. Dumilat ng bahagya si Leo.
Ang kanyang mga mata ay wala sa focus, tila nakatingin sa malayo. "Leo, nandito ako," sabi ni Teresa. Gumalaw ang mga labi ng bata. Walang boses na lumabas, pero nabasa ni Teresa ang kanyang sinasabi base sa galaw ng kanyang bibig. "Okay ka lang ba?" Doon tuluyang humagulgol si Teresa. Sa gitna ng bingit ng kamatayan, ang kapakanan pa rin ni Teresa ang iniisip ng bata. "Oo, anak. Okay lang ako. Ikaw ang mahalaga," ang sagot ni Teresa habang hinahalikan ang noo ng bata na puno ng dugo. Pumikit muli si Leo at sa pagkakataong ito, lumaylay ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Teresa. "Manong, bilisan niyo po," ang sigaw ni Teresa habang ang takot ay tuluyang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ang gabing iyon ay naging simula ng mas malalim na bangungot. Hindi alam ni Teresa na ang pagdating nila sa ospital ay magdadala sa kanya sa isang desisyon na susubok sa hangganan ng kanyang pagmamahal at pagkatao. Amoy alkohol at gamot ang sumalubong kay Teresa pagpasok nila sa emergency room. Ang paligid ay magulo. May mga pasyenteng dumadaing, mga nurse na nagmamadali at mga doktor na nagbibigay ng utos. Ngunit para kay Teresa, parang nasa ilalim siya ng tubig. Malabo ang lahat ng ingay. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang duguang katawan ni Leo na nakahiga sa stretcher habang mabilis itong itinutulak ng mga attendants patungo sa loob. "Mrs., hanggang dito na lang po kayo," ang mariing sabi ng isang nurse, sabay harang sa kanya sa may pintuan ng trauma room. "Pero kailangan niya ako," ang sigaw ni Teresa habang ang kanyang damit ay may mga bahid ng dugo ni Leo. Wala siyang kasama. "Ako lang ang meron siya. Gagawin namin ang lahat, Mrs. Pero kailangan niyo munang maghintay sa labas para makakilos ang mga doktor," ang sagot ng nurse bago isinara ang pinto. Napaiyak na lang si Teresa at napasandal sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang bag, ang bag na naging dahilan ng lahat ng ito. Ilang minuto ang lumipas na parang ilang oras. Bawat pagbukas ng pinto ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Teresa. Nagdadasal siya sa lahat ng santo nagmamakaawa na huwag kunin ang buhay ng batang nagligtas sa kanya. Maya-maya lumabas ang isang doktor na may suot na surgical mask. Tinanggal niya ito at makikita sa kanyang muka ang seryosong ekspresyon. Mabilis na tumayo si Teresa. "Dok, kamusta po siya? Buhay pa po ba siya?" "Buhay pa siya, Mrs. Pero kritikal ang lagay niya," ang direktang sagot ng doktor. "May matinding trauma sa kanyang ulo at may internal bleeding sa kanyang tiyan dahil sa pagkakagulong sa ilalim ng truck. Kailangan namin siyang operahan agad-agad. Oras ang kalaban natin dito." "Operahan niyo na po, Dok." Parang awa niyo na, ang mabilis na sagot ni Teresa. Tumango ang doktor pero hindi umalis. Tumingin siya sa isang staff na may hawak na clipboard sa kanyang likuran. "Mrs., dahil pribadong ospital ito at mukhang malaki ang kakailanganing operasyon at gamot, kailangan po muna nating isettle ang initial deposit para mailabas ang mga kagamitan at dugo na gagamitin. Policy po ito ng ospital." Natigilan si Teresa. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Magkano po ang mahina niyang tanong? "Para sa emergency surgery at admission, kailangan po ng paunang bayad na 20,000, ang sabi ng staff habang inaabot ang papel. 20,000, 20,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang bag. Ang perang laman nito ang pinagbentahan ng kanyang sing-sing at ang kinita niya sa pananahi ay nasa 18,000 lamang. Kulang pa ng 2,000 pero pwede na itong tanggapin ng ospital kung magmamakaawa siya. Pero ang perang yon ay hindi kanya. Ang perang yon ay para kay Marcela. Para sa upa, para sa bahay na tinitirhan ng kanyang inang may sakit. Kung gagamitin niya ito ngayon, bukas na bukas din ay palalayasin sila. Mawawalan sila ng tirahan. Saan pupulutin ang nanay niyang may sakit sa puso? Sa kalsada. Tiningnan ni Teresa ang doktor. "Dok, wala po bang ibang paraan?
Babayaran ko po kayo. Maghahanap ako ng paraan. Pero kailangan ko po ang perang ito para sa nanay ko. Umiling ang doktor nang may halong awa pero nanatiling matatag. Pasensya na misis, hindi ako ang may-ari ng ospital. Empleyado lang din ako. Hindi ilalabas ng pharmacy ang mga gamot kung walang down payment. Kung hindi natin siya maooperahan, sa loob ng 1 oras baka hindi na niya abutan ng umaga. Hindi na niya abutan ng umaga. Ang mga salitang yon ay parang patalim na tumarak sa puso ni Teresa. Naglakad siya palayo ng kaunti papunta sa billing counter. Hawak niya ang bag na parang ito ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Binuksan niya ito at tinitigan ang mga perang papel na nakatali ng goma. Ito ang bubong nila. Ito ang kaligtasan ng nanay niya. Pumikit si Teresa. Sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Leo. Nakita niya kung paano ito ngumiti nang bigyan niya ng tinapay. Nakita niya kung paano ito nagwalis ng kanyang pwesto nang walang hinihinging kapalit. At higit sa lahat, nakita niya ang sandaling tumalon ang bata sa harap ng truck para iligtas siya. Ang batang iyon ay walang kahit sino, walang magulang, walang tahanan, walang boses. Ang tanging meron siya ay si Teresa. Paano niya matitiis na mabuhay sa isang bahay na bayad, galing sa dugo ng isang batang namatay para sa kanya? Tumulo ang luha ni Teresa. Masakit. Sobrang sakit ng desisyong kailangan niyang gawin. Parang pinipili niya kung sino ang papatayin ng kanyang ina o si Leo. Pero alam ni Teresa ang sagot. Alam niya kung ano ang gagawin ng kanyang nanay Lourdes kung ito ang nasa sitwasyon niya. Ang nanay niya ang nagturo sa kanya na ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Huminga ng malalim si Teresa, isang hininga na puno ng pagtanggap sa kanyang magiging kapalaran. Naglakad siya papunta sa cashier. Ang bawat hakbang ay mabigat. Miss ang tawag niya sa babaeng nasa likod ng salamin. Yes po ma'am, kinuha ni Teresa ang lahat ng pera sa kanyang bag. Inilapag niya ang mga gusot na papel sa counter. Kasama nito ang kanyang kinabukasan, ang kanyang seguridad at ang kanyang dignidad. Ito ang 18,000 ang sabi ni Teresa, na ang boses ay nanginginig pero buo. Kulang po ito ng 2,000 sa hinihingi niyo. Pero parang awa niyo na tanggapin niyo na muna ito. Iwan ko ang ID ko. Babalik ako para bayaran ang kulang. Basta operahan niyo lang ang bata. Ngayon din, tiningnan ng cashier ang pera, tapos kay Teresa. Nakita niya ang desperasyon sa mata ng ginang. Walang sinabi ang cashier, mabilis niyang binilang ang pera at nag-type sa computer. Sige po ma'am, ipapaprocess ko na agad ito para makasimula na ang mga doktor. Nang marinig iyon ni Teresa, parang nalagot ang huling hibla ng lakas na humahawak sa kanya. Salamat ang bulong niya. Tinalikuran niya ang counter at naglakad pabalik sa hallway. Umupo siya sa isang bakal na upuan sa labas ng operating room. Wala na. Ubos na. Wala na siyang pambayad kay Marcela. Bukas haharapin niya ang galit ng demonyo. Bukas hahakutin ang mga gamit nila. Bukas magiging pulubi sila ng nanay niya. Pero nang tumingin siya sa pinto ng operating room at nakita ang ilaw na nag-on na may nakasulat na ongoing surgery, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng kanyang takot. Binili niya ang buhay ni Leo gamit ang sarili niyang buhay. Lord, ang dasal ni Teresa habang nakatingala sa kisame ng ospital. Kayo na po ang bahala sa amin bukas. Basta huwag niyo lang pong pabayaan ang batang iyon. At sa malamig na koridor ng ospital, hinintay ni Teresa ang bukang liwayway na alam niyang magdadala ng panibagong bagyo sa kanyang buhay. Mabigat ang bawat hakbang ni Teresa pabalik sa palengke ng Quiapo. Ang kanyang suot na damit ay gusot-gusot pa rin at may mga tuyong mantsa ng dugo ni Leo. Wala siyang tulog, gutom at pagod, ngunit mas mabigat ang takot na gumuguhit sa kanyang dibdib. Alam niyang naghihintay ang bagyo. Pagdating niya sa tapat ng kanyang pwesto, nakita niya agad na iba ang timpla ng paligid. Ang mga kapwa niya tindera ay umiiwas ng tingin.
Ang iba ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanya nang may halong awa at pangamba. Sa gitna ng pasilyo, nakatayo si Marcela. Sa likod niya ay dalawang malalaking lalaki na tila mga maton na handang sumunod sa anumang utos. Nakahalukip-kip si Marcela at ang kanyang mukha ay kasing dilim ng langit bago bumagsak ang malakas na ulan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ngumisi si Marcela nang nakakilabot. Ayan na pala ang ating bayani, ang sabi ni Marcela nang malakas sapat para marinig ng buong palengke. Ang babaeng mas piniling maging santo kaysa magbayad ng utang. Lumapit si Teresa ng dahan-dahan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Aling Marcela! Ang panimula niya, ang boses ay halos pabulong. Huwag mo akong Aling Marcela, ang bulyaw ng matanda. Nabalitaan ko na ang ginawa mo, Teresa. Ang bilis ng balita dito sa Quiapo. Ginamit mo ang pera ko, ang perang dapat ay ibabayad mo sa akin para iligtas ang buhay ng isang batang hamog na wala namang silbi sa lipunan. Totoo ba na payuko si Teresa? Hindi siya makapagsinungaling. Kailangan po niyang maoperahan. Aling Marcela, mamamatay po siya kung hindi ko binayaran ng ospital. Tao rin po siya. Bata pa siya. Tao ang tawa ni Marcela na puno ng pangungutya. Ang tawag dyan, Teresa, ay tanga. Nagpakabayani ka gamit ang pera na hindi sayo. At dahil dyan, alam mo na ang kapalit. Bumaling si Marcela sa dalawang lalaki. Sa likod niya at suminyas. Ilabas lahat ng gamit niya. Ngayon din, parang tumigil ang mundo ni Teresa. Nakita niya ang dalawang lalaki na pumasok sa kanyang maliit na pwesto. Huwag po, parang awa niyo na. Ang sigaw ni Teresa. Tumakbo siya para pigilan ang mga lalaki, pero hinarang siya ni Marcela. Hinawakan ni Marcela ang braso ni Teresa nang mahigpit at itinulak siya pabalik. Muntik nang matumba si Teresa sa semento. Wala kang karapatang magreklamo, sigaw ni Marcela. Pinanood ni Teresa nang walang magawa habang binubuhat ng isang lalaki ang kanyang makinang panahian, ang makinang minana pa niya sa kanyang lola, ang kaisa-isa niyang instrumento para mabuhay. Dinala ito ng lalaki sa gilid ng kalsada kung saan may isang kanal na puno ng itim na tubig, burak at basura. Huwag ang hiyaw ni Teresa, pero huli na. Binitiwan ng lalaki ang makina. Isang malakas at masakit na kalabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang bakal sa semento bago ito tuluyang nahulog at lumubog sa mabahong kanal. Ang tunog ng pagkasira ng makina ay parang tunog ng pagkasira ng puso ni Teresa. Hindi pa sila nakontento. Sumunod na kinuha ng mga lalaki ang mga rolyo ng tela, ang mga tinahin niyang uniforme, ang kanyang gunting, at ang kahon ng mga sinulid. Isa-isa nila itong inihagis sa putikan. Ang mapuputing tela ay agad na naging itim dahil sa dumi ng kanal. Ang kabuhayan niya, ang pag-asa niya. Lahat ay naging basura sa loob ng ilang segundo. Lumuhod si Teresa sa harap ni Marcela. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Lumuhod siya sa maruming sahig ng palengke, umiiyak nagmamakaawa. Aling Marcela, tama na po. Patawarin niyo na po ako. Babayaran ko po kayo. Magpapaalila po ako sa inyo. Huwag niyo lang po kaming palayasin ng nanay ko. Wala po kaming mapupuntahan. Tiningnan siya ni Marcela mula sa itaas. Wala ni katiting na awa sa mata ng matanda. Sa halip tila nasisiyahan pa ito sa nakikita niyang pagdurusa. Dapat inisip mo yan bago ka nagmagaling, ang malamig na sabi ni Marcela. Biglang may narinig silang ingay mula sa itaas. Sa maliit na kwarto, sa taas ng pwesto, hila-hila ng isa pang tauhan ni Marcela, si Nanay Lourdes. Nanay ang sigaw ni Teresa. Ang matandang babae ay mahina, ubo ng ubo at halos hindi makalakad. Hawak siya ng lalaki sa braso at pilit na ibinababa sa hagdan na parang isang sako ng bigas. Ang kanyang mga gamot at ilang piraso ng damit ay nakasilid lang sa isang manipis na plastik. Bitiwan niyo ang nanay ko, ang sigaw ni Teresa habang mabilis siyang tumatakbo papunta sa hagdanan. Sinalubong niya ang kanyang ina
bago pa ito tuluyang mahulog. Niyakap niya ito ng mahigpit habang ang lalaki ay binitawan ng matanda na parang isang basurang hindi na kailangan. Muntik nang masubsob si Nanay Lourdes, ngunit ginamit ni Teresa ang sarili niyang katawan bilang panangga. Teresa, anong nangyayari ang ubo ni Nanay Lourdes na halatang nalilito at natatakot sa bilis ng mga pangyayari? Bakit tayo pinalalabas? Hindi sumagot si Teresa. Sa halip hinarap niya si Marcela. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng matinding puot. Wala kayong puso ang sigaw ni Teresa habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Matanda na ang nanay ko, may sakit siya. Paano niyo nagagawang tratuhin kami ng ganito dahil lang sa pera? Hayop kayo. Nanlaki ang mga mata ng mga nanonood. Walang sino man sa palengke ang naglakas loob na sigawan si Marcela ng ganoon. Dahan-dahang lumapit si Marcela kay Teresa. Ang tunog ng kanyang takong ay parang martilyo na pumupukpok sa semento. Tumigil siya sa harap mismo ni Teresa. Ano ang tinawag mo sa akin? Ang bulong ni Marcela, ngunit dinig ito ng lahat. Hayop, ang ulit ni Teresa. Matapang na nakatingin sa mata ng may-ari. Hindi na nagdalawang isip si Marcela. Isang malakas at mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresa. Ang lakas ng impact ay nagpaling sa mukha ni Teresa sa kanan. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, mas malakas pa sa ingay ng mga sasakyan. Ramdam ni Teresa ang init at hapdi na gumapang sa kanyang mukha at nalasahan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Napasinghap ang mga tao. Napahawak si Nanay Lourdes sa kanyang dibdib at humagulgol. Huwag mong sasaktan ng anak ko, ang iyak ng matanda. Tiningnan ni Marcela ang kanyang palad bago tumingin muli kay Teresa ng may pandidiri. Iyan ang napapala ng mga taong hindi marunong lumugar, ang sabi ni Marcela ng malamig. Wala kang karapatang insultuhin ako sa teritoryo ko. Ngayon lumayas na kayo bago ko pa ipakaladkad kayo sa mga pulis bilang mga squatter. Sinenyasan ni Marcela ang kanyang mga tauhan. Itapon niyo na ang natitirang basura nila. Walang habas na kinuha ng mga lalaki ang natitirang plastik ng damit ni Nanay Lourdes at inihagis ito sa gitna ng kalsada. Nagkalat ang kanilang mga lumang damit sa putikan, tinatapakan ng mga dumadaan at sinasagasaan ng mga tricycle. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Inalalayan niya ang kanyang ina. Masakit ang kanyang pisngi, masakit ang kanyang katawan, pero wala nang masasakit pa sa pagkadurog ng kanyang pagkatao sa harap ng maraming tao. Pinulot niya ang kanilang mga damit mula sa putikan. Isa-isa. Walang tumulong. Lahat ay takot madamay sa galit ni Marcela. Halika na, nanay, ang bulong ni Teresa habang inaakay ang ina palayo sa lugar na naging tahanan nila sa loob ng maraming taon. Saan tayo pupunta, anak? Ang tanong ni Nanay Lourdes na nanginginig sa lamig at takot. Tumingin si Teresa sa malayo kung saan makikita ang bubong ng ospital. Wala silang pera, wala silang bahay, pero may isang batang naghihintay sa kanya doon. Sa ospital, nanay, ang sagot ni Teresa. Doon muna tayo sa tanging lugar kung saan may natitira pa tayong dahilan para mabuhay. Habang naglalakad sila palayo, iniwan nila ang tawanan ni Marcela at ang ingay ng palengke. Ang Quiapo, ang lugar na nagbigay sa kanila ng kabuhayan, ay siya ring lugar na nagkait sa kanila ng dignidad. Pero sa puso ni Teresa, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hanggat humihinga siya, babangon siya. Para sa nanay niya at para kay Leo. Bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng paglubog ng gabi. Tila nakikiramay ang langit sa pighating nararamdaman ni Teresa. Basang-basa sila ni Nanay Lourdes habang naglalakad papasok sa compound ng ospital. Ang kanilang mga damit ay putikan pa rin mula sa pagkakatapon ni Marcela at bit-bit nila ang ilang supot ng plastik na naglalaman ng natitira nilang ari-arian. Mukha silang mga pulubi. Ang dating marangal na mananahi at ang kanyang ina ngayon ay walang pinagkaiba
sa mga taong grasa na natutulog sa bangketa. Pagpasok nila sa waiting area ng ospital, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa aircon. Nanginig si Nanay Lourdes. Ang kanyang manipis na balat ay hindi sanay sa ganitong lamig kapag basa ang damit. Anak ang mahinang ubo ng matanda. Nilalamig ako. Agad na dinaluhan ni Teresa ang ina. Dinala niya ito sa pinakasulok ng hallway sa ilalim ng hagdanan kung saan medyo madilim at hindi masyadong dinadaanan ng mga gwardya. Kumuha siya ng tuyong damit mula sa plastik at tinulungan ng ina na magpalit. Gumawa siya ng pansamantalang upuan gamit ang mga supot ng damit para hindi sa malamig na sahig umupo ang matanda. "Dito muna tayo, nanay," ang bulong ni Teresa habang hinihilot ang likod ng ina. "Huwag po kayong maingay para hindi tayo mapansin ng gwardya. Bukas maghahanap ako ng matutuluyan." Tumingin si Nanay Lourdes sa paligid sa mapuputing pader sa mga taong nagdaraan na may dalang pagkain at bulaklak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Teresa sa namamagang pisngi nito kung saan siya sinampal ni Marcela. "Teresa," ang sabi ng matanda nang may luha sa mata, "nawala ang bahay natin, nawala ang makina mo. Lahat iyon. Dahil sa batang iyon, napayuko si Teresa. Alam niyang mahirap intindihin. Sino ba naman ang matinong tao ang magpapalit ng kanilang tahanan para sa buhay ng isang batang kalye na hindi naman nila kaano-ano?" "Opo, nanay," ang sagot ni Teresa. "Alam kong galit kayo. Alam kong mahirap ito. Pero nanay," noong nasa ilalim siya ng truck noong duguan siya, "nakita ko ang sarili ko. Nakita ko tayo noon. Noong namatay si tatay, nung wala tayong makain noong nagmamakaawa tayo sa mundo, natulungan tayo, pero walang pumansin." Hinawakan ni Teresa ang kamay ng ina. "Ayokong maging katulad nila, nanay. Ayokong maging katulad ni Marcela na pera lang ang mahalaga. Kung hahayaan kong mamatay si Leo habang hawak ko ang pera na makakapagligtas sa kanya, hindi ko na po kayang humarap sa salamin. Hindi ko na po kayang humarap sa Diyos." Tumahimik si Nanay Lourdes. Tinitigan niya ang kanyang anak ng matagal. Pagkatapos dahan-dahan niyang hinaplos ang namamagang pisngi ni Teresa. "Hindi ako galit, anak," ang malambing na sabi ng matanda. "Umiiyak ako dahil sobrang proud ako sa'yo. Pinalaki kita ng tama. Kahit wala na tayong bahay, buo pa rin ang puso mo. Iyan ang yaman na hindi kayang nakawin ni Marcela." Nagyakapan ng mag-ina sa madilim na sulok ng ospital. Sa gitna ng kanilang kawalan, naramdaman nila ang init ng pagmamahal na hindi kayang ibigay ng anumang mansyon. Maya-maya, nang makatulog na si Nanay Lourdes, tumayo si Teresa. Kailangan niyang makita si Leo. Naglakad siya patungo sa recovery room. Nakiusap siya sa nurse na payagan siyang sumilip kahit saglit lang. Dahil nakita ng nurse ang kalagayan ni Teresa, ang kanyang pasa, ang kanyang pagod, pinagbigyan siya nito ng 5 minuto. Pagpasok ni Teresa sa kwarto, ang tanging naririnig ay ang maindayog na tunog ng monitor na sumusukat sa tibok ng puso ng bata. Lumapit si Teresa sa kama. Nang dahan-dahan, tila natatakot na baka sa isang maling galaw ay mabasag ang katahimikan. Nang makita niya si Leo, nang malapitan muling kumirot ang kanyang puso. Ang ulo ng bata ay nababalot ng makapal na puting bendahe. May mga tubo na nakakabit sa kanyang ilong at braso, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Napakaliit niya sa gitna ng malaking kama ng ospital. Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Leo. Malamig ito, ngunit buhay. Leo ang bulong ni Teresa habang ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang pisngi. "Patawarin mo ako kung nadamay ka. Patawarin mo ako kung nasaktan ka ng dahil sa akin." Tinitigan niya ang mukha ng bata. Inalala niya ang lahat ng nawala sa kanya ngayong araw. Ang singsing ang pera, ang makina, ang bahay, ang respeto ng mga tao. Napakabigat ng kapalit. Napakalaki ng nawala. Ngunit habang nararamdaman niya ang mahina pero ritmikong paghinga ni Leo, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Teresa.
Ang bahay ay napapalitan, ang pera ay kinikita. Pero ang buhay na nasa harap niya ngayon, walang katumbas na halaga iyon. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Leo sa loob ng palad ni Teresa. Napasinghap si Teresa. Leo, dahan-dahang iminulat ni Leo ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin at halatang hirap na hirap siya dahil sa gamot. Pero nang maaninag niya ang mukha ni Teresa, hindi niya inalis ang kanyang tingin. Ngumiti si Teresa kahit na masakit ang kanyang namamagang pisngi. Gising ka na, ang masayang bulong niya. Ligtas ka na, anak. Nandito ako. Tinitigan ni Leo ang mukha ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay lumibot mula sa mga mata ng ginang pababa sa pisngi nito kung saan nandoon ang kulay ube na marka ng sampal ni Marcela. Alam ng bata na nasaktan si Teresa. Alam niyang may masamang nangyari habang tulog siya. Dahan-dahang inangat ni Leo ang kanyang kamay na may nakatusok pang karayom ng swero. Nanginginig ang kanyang braso sa panghihina pero pinilit niyang abutin ang mukha ni Teresa. Dampi ng kanyang daliri sa pisngi ni Teresa ay parang isang haplos ng anghel. Bumuka ang bibig ni Leo. Tuyot ang kanyang lalamunan. Ilang beses siyang sumubok na magsalita pero walang lumalabas na boses. Huwag kang magpilit magsalita, sabi ni Teresa habang hinahawakan ang kamay ng bata. Magpahinga ka lang. Ngunit umiling si Leo ng mahina. Hindi niya inalis ang kanyang kamay sa pisngi ni Teresa. Ang kanyang mga mata na dati ay blangko at walang buhay ngayon ay puno ng matinding emosyon. Tinitigan niya si Teresa ng diretso, tila ba gusto niyang iukit ang mukha ng ginang sa kanyang alaala. Gumalaw muli ang kanyang lalamunan. Kumukunot ang kanyang noo sa effort. Parang isang lumang pinto na matagal nang sarado at kinalawang pilit niyang binubuksan ang kanyang boses. Isang garalgal na hangin ang lumabas sa kanyang bibig. Masakit pakinggan, parang boses na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang mahina at paos na tunog. Natigilan si Teresa. Huminto siya sa paghinga. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng bata. Ano iyon, Leo? Pumikit. Nang mariin si Leo, humugot ng malalim na hininga at sa pangalawang pagkakataon, ibinuhos niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Nanay. Ang salitang yon ay lumabas ng mahina, halos hindi marinig, pero para kay Teresa, ito ay kasing lakas ng kulog. Nanay. Ito ang unang beses na nagsalita ang bata. At ang unang salitang binigkas niya ay hindi tulong, hindi aray at hindi pagkain. Ito ay ang tawag sa isang ina. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Teresa. Yumuko siya at hinalikan ang kamay ni Leo na puno ng tusok ng karayom. Oo, anak, ang hikbi ni Teresa. Nandito si nanay. Hinding-hindi kita iiwan. Ngumiti si Leo, isang totoong nangiti na umabot sa kanyang mga mata bago siya muling hinila ng antok at gamot pabalik sa pagtulog. Ilang sandali pa, kumatok na ang nurse sa pinto para sabihing tapos na ang oras ng dalaw. Lumabas si Teresa ng kwarto na magaan ang pakiramdam. Nawala ang sakit ng sampal ni Marcela. Nawala ang bigat ng pagkawala ng kanyang kabuhayan. Sa loob ng kwartong yon, nakuha niya ang kumpirmasyon na tama ang ginawa niya. Bumalik siya sa madilim na sulok sa ilalim ng hagdanan kung saan natutulog si Nanay Lourdes sa ibabaw ng mga karton at plastik. Umupo si Teresa sa sahig, isinandal ang ulo sa pader at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang sahig ay malamig at matigas. Ang hangin ay amoy gamot. Bukas, wala silang tiyak na kakainin. Bukas magiging mahirap ang lahat. Pero nang gabing iyon, habang pinapakinggan ang paghinga ng kanyang ina at inaalala ang boses ni Leo, naramdaman ni Teresa na siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Dahil sa dulo ng kanyang mundo, kung saan ubos na ang lahat, doon niya natagpuan ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa masikip at maputik na kalsada ng Quiapo. Ang kulay nito ay tila isang malaking insulto sa paligid, masyadong malinis,
Masyadong mahal at masyadong bago para sa isang lugar na puno ng kalawang at alikabok. Ang mga tindera at mga kargador ay napahinto sa kanilang ginagawa. Pinagmasdan nila ang sasakyan na may halong inggit at pagkamangha. Bumukas ang pinto sa likod at bumaba ang isang lalaki. Siya si Daniel. Nasa edad 40 matangkad at may tindig ng isang taong sanay na sinusunod ang bawat utos niya. Nakasuot siya ng plansadong Amerikana at itim na salamin. Ngunit sa likod ng mamahaling salamin ang kanyang mga mata ay pagod at malungkot. Tila ba nagdadala siya ng isang multo na hindi niya matakasan. Agad na lumapit ang kanyang sekretarya at nagpayong upang hindi siya mainitan ng araw. Sir Daniel, ito po ang property na binebenta, ang sabi ng sekretarya habang itinuturo ang lumang gusali ng palengke. Tiningnan ni Daniel ang gusali. Luma na ito. May mga bitak ang pader at ang pintura ay nababakbak na. Gusto niyang bilhin ang buong block na ito para tayuan ng isang modernong mall. Negosyo lang ito para sa kanya. Walang emosyon, walang sentimental value. Biglang may humahangos na babae na lumabas mula sa entrance ng palengke. Halos madapa ito sa pagmamadali. Si Marcela. Nakaayos ang buhok ni Marcela at nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit, pero hindi maitatago ang kanyang kabaduyan kumpara sa elegante at simpleng pananamit ni Daniel. Sir Daniel, welcome ang bati ni Marcela na may pilit na ngiti na halos umabot sa kanyang tenga. Ako po si Marcela, ang administrator ng mga paupahan dito. Karangalan po namin na bisitahin niyo kami. Hindi ngumiti si Daniel. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tiningnan si Marcela ng diretsyo. Masyadong madumi ang lugar mo, Marcela. Ang malamig na puna ni Daniel. Paano ko bibilhin ang lupa kung puro basura at squatter ang nakikita ko? Namutla si Marcela. Mabilis siyang nagkibit-balikat at tumawa ng pilit. Naku sir, pasensya na po. Nililinis na po namin. Sa katunayan kahapon lang ay nagtanggal ako ng mga basurang tenants. Alam niyo naman po, kailangan nating maging strikto. Habang naglalakad sila, papasok sa palengke patuloy na nagpapaliwanag si Marcela. Sinusubukan niyang ipakitang maayos ang kanyang pamamalakad pero tahimik lang si Daniel. Ang mga mata ng milyonaryo ay lumilibot sa paligid hinahanap ang potensyal ng lupa, hindi ang kwento ng mga tao. Pero ang daldal ni Marcela ay hindi mapigilan. Gusto niyang ipakita kay Daniel na kaya niyang maging matigas. Gaya na lang po ng isang babae kahapon, ang kwento ni Marcela habang itinuturo ang bakanteng pwesto kung saan dating nakapwesto si Teresa. Isipin niyo sir, napakatanga. May utang na nga sa akin, tapos yung perang pambayad niya ibinigay pa sa iba. Hindi nakinig si Daniel. Tumingin siya sa kanyang relo. Gusto na niyang umalis. At hindi lang basta ibinigay sir ang patuloy ni Marcela na tila natutuwa sa sarili niyang kwento. Ibinayad niya sa ospital para sa isang batang hamog na nasagasaan dito sa tapat. Isang batang pipi na walang kwenta. Isipin niyo iyon. Mas pinili niyang mawalan ng bahay para sa isang batang pulubi na hindi naman niya kaano-ano. Kaya ayun, pinalayas ko sila ng nanay niya. Dapat lang 'di ba, napahinto si Daniel sa paglalakad. Ang mga salita ni Marcela ay parang mga bala na tumama sa kanyang dibdib. Batang hamog, batang pipi, lumingon siya kay Marcela. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso at matalim. Anong sabi mo, ang tanong ni Daniel sa mababang boses? Nagulat si Marcela. Akala niya ay natutuwa si Daniel sa kanyang kwento. Sabi ko po, isang batang pipi, yung mga pakalat-kalat dyan sa kalsada. Nasagasaan kasi kahapon dahil hinabol yung magnanakaw. Tapos yung babaeng si Teresa nagpakabayani. May kung anong kuryente ang gumapang sa likod ni Daniel. 4 na taon na ang nakalilipas mula nang mawala ang kanyang anak na si Leo. Ang huling alaala niya ay ang pagkawala ng boses ng bata dahil sa trauma matapos ang insidente ng kidnapping
kung saan siya nawalay dito. Ilang taon na ang bata ang mabilis na tanong ni Daniel. Naguluhan si Marcela. Bakit interesado ang bilyonaryo sa isang batang kalye? Siguro po, nasa 6 o 7 taon. Hindi ko po sigurado. Maliit lang siya eh. Gusgusin. 6 o 7 taon. Ang edad na dapat ay meron si Leo ngayon. Biglang nanikip ang dibdib ni Daniel. Ilang beses na siyang umasa. Ilang beses na siyang nakatanggap ng balita tungkol sa mga batang nakikita sa probinsya sa ampunan sa kalsada. Pinupuntahan niya lahat at sa bawat pagkakataon, umuuwi siyang luhaan dahil hindi iyon ang anak niya. Pero ngayon, sa lugar na ito, may kakaiba siyang nararamdaman. Saan dinala ang bata? Ang tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay may halong utos na hindi pwedeng tanggihan. Sa pagkakaalam ko po ay sa malapit na ospital dyan sa kanto. St. Jude Hospital yata, ang nauutal na sagot ni Marcela. Hindi na nagpaalam si Daniel. Tinalikuran niya si Marcela na nakanganga sa gitna ng pasilyo. Bumalik siya sa kanyang sasakyan sa St. Jude Hospital. Ngayon din ang utos niya sa kanyang driver. Sir Daniel ang tanong ng kanyang sekretarya. Kanselahin po ba natin ang meeting sa mayor? Wala akong pakialam sa meeting ang sigaw ni Daniel. Ang sigaw na yon ay puno ng desperasyon ng isang amang nangungulila. Habang bumabagtas ang sasakyan patungo sa ospital, nanginginig ang mga kamay ni Daniel. Kinuha niya ang kanyang wallet at binuksan ito. Sa loob ay may isang lumang litrato ng isang batang lalaki na nakangiti. Leo anak, ikaw ba yan ang bulong niya? Pagdating sa ospital, mabilis na naglakad si Daniel patungo sa information desk. Ang kanyang mga bodyguard ay nakasunod sa kanya hinahawi ang mga tao. Naghahanap ako ng pasyenteng bata na dinala dito kahapon. Nasa gasaan. Walang magulang ang sabi ni Daniel sa nurse. Tiningnan ng nurse ang records. Opo sir. Nasa ward 4 po siya ngayon. Kaso, may nagbabantay po sa kanya. Sino yung babae pong nagdala sa kanya? Teresa ang pangalan. Hindi na nagtanong pa si Daniel. Naglakad siya patungo sa ward 4. Ito ang charity ward. Mainit masikip at amoy pawis. Ang mga kama ay dikit-dikit. Sa dulo ng kwarto nakita niya ang isang kama. May isang babae na nakaupo sa isang monoblock na upuan sa tabi ng kama. Nakasubsob ang ulo nito sa gilid ng kama na tutulog, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kamay ng bata. Dahan-dahang lumapit si Daniel. Ang bawat hakbang ay parang paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Takot siyang mabasag ang pag-asa, pero kailangan niyang malaman ang totoo. Paglapit niya sa kama, nakita niya ng malapitan ng bata. Payat ito, maputla, at halos matakpan na ng benda ang buong ulo. Pero ang hugis ng ilong, ang kurba ng kilay, pamilyar na pamilyar ito kay Daniel. Ito ang mukha ng kanyang yumaong asawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Daniel, parang tinatambol ang kanyang dibdib sa kaba. Kailangan niyang makasigurado. May isang marka si Leo. Isang peklat sa likod ng kaliwang tenga na kuha. Noong gabing dukutin siya ng mga sindikato, 4 na taon na ang nakararaan. Nanginginig ang kamay na inabot ni Daniel ang ulo ng bata. Akmang hahawiin niya ang buhok sa gilid ng tenga nito nang biglang gumalaw si Teresa. Dahil sa instinct ng isang inaagad na nagising si Teresa, mabilis niyang tinapik ang kamay ni Daniel palayo at tumayo ng patayo upang harangan ng bata. Ang kanyang mga mata bagaman pagod at namumugto ay matalim at puno ng proteksyon. Sino ka ang mariing tanong ni Teresa? Anong kailangan mo sa anak ko na tigilan si Daniel? Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Nakita niya ang pasa sa pisngi nito, ang lumang damit at ang pagod sa mukha. Ito ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa batang ito. Ang babaeng tinawag ni Marcela na tanga, pero sa mga mata ni Daniel ngayon, mukha siyang isang mandirigma. Umalis ka na, ang matigas na sabi ni Teresa. Wala kaming pera. Wala na kayong makukuha sa amin. Kung tauhan ka ni Marcela, sabihin mo sa kanya na ubos na kami.
Huwag niyo na kaming guluhin. Itinaas ni Daniel ang kanyang dalawang kamay bilang senyales ng pagsuko. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, halos hindi siya makahinga. Hindi, miss. Hindi ako tauhan ni Marcela, ang garalgal na sabi ni Daniel. Ang boses ng makapangyarihang bilyonaryo ay nawala na palitan ng boses ng isang amang nagmamakaawa. Wala akong gagawing masama. Gusto ko lang makita ang tenga niya. Kumunot ang noo ni Teresa. Mas lalo siyang naghinala. Ang tenga niya, bakit baliw ka ba? Lumuhod si Daniel. Sa harap ng maraming tao sa charity ward, ang may-ari ng pinakamalalaking lupain sa Maynila ay lumuhod sa maruming sahig sa harap ng isang tindera. Parang awa mo na, ang bulong ni Daniel habang tumutulo ang luha sa likod ng kanyang itim na salamin. Tinanggal niya ito at ipinakita ang kanyang mga matang puno ng sakit. Sagutin mo ako. May peklat ba siya sa likod ng kaliwang tenga? Isang mahabang peklat. Natigilan si Teresa. Nanigas ang kanyang buong katawan. Alam niya ang peklat na yon. Ilang beses niyang hinaplos iyon habang pinupunasan niya ang dumi sa katawan ng bata. Alam na alam niyang nandoon ang peklat. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang mga braso. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. Tinitigan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Nakita niya ang pagkakapareho ng hugis ng mukha ni Daniel at ni Leo. Ang tangos ng ilong ang hugis ng panga. Paano mo nalaman, ang tanong ni Teresa, na halos pabulong na lang? Dahil ang garalgal na sagot ni Daniel habang nakataas ang kanyang nanginginig na kamay. Dahil ako ang ama niya. 4 na taon ko na siyang hinahanap. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Naramdaman ni Teresa ang panlalambot ng kanyang tuhod. Ang batang itinuring niyang anak sa maikling panahon, ang batang iniligtas niya, kapalit ng lahat ng mayroon siya ay anak pala ng isang taong mukhang kayang bilhin ang buong ospital. Tumabi si Teresa. Binigyan niya ng puwang si Daniel. Sige, ang sabi niya. Tingnan mo. Dahan-dahang tumayo si Daniel at lumapit sa natutulog na bata. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahawi ang buhok sa likod ng kaliwang tenga ni Leo. At doon nakita niya ito, ang mahaba at maputing peklat, ang marka ng nakaraan na hindi kailanman mabubura. Napahagulgol si Daniel. Bumigay ang kanyang mga tuhod at napayakap siya sa walang malay na katawan ng kanyang anak. Ang lalaking kinatatakutan ng marami sa mundo ng negosyo, ang lalaking hindi marunong yumuko sa kahit kanino, ay umiiyak ngayon na parang isang bata sa harap ng kanyang nawawalang anak. Leo, anak ko. Ang paulit-ulit niyang sambit habang hinahalikan ang noo ng bata na nababalot ng benda. Nandito na si Daddy. Nandito na ako. Hindi na kita pakakawalan. Patawarin mo ako. Napanood ni Teresa ang buong pangyayari. Nakatayo siya sa gilid na kasandal sa pader habang ang mga luha ay tahimik ding umaagos sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang pinaghalong saya at kirot. Masaya siya dahil natagpuan na ni Leo ang kanyang pamilya. Ligtas na ito. Hindi na ito magugutom muli. Pero kumirot ang puso niya dahil alam niyang ito na ang katapusan ng kanilang maikling pagsasama. Ang batang minahal niya bilang tunay na anak ay pagmamay-ari ng iba. Isang mundong hindi niya maabot. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iyak, dahan-dahang tumayo si Daniel. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad at hinarap si Teresa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang mayabang na bilyonaryo. Siya ay isang amang puno ng utang na loob. Tinitigan niya si Teresa mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang pasa sa pisngi nito. Nakita niya ang sugat-sugat na mga kamay ng babae. At naalala niya ang sinabi ni Marcela kanina. Ang babaeng ito ay nawalan ng lahat bahay, kabuhayan, dignidad para lang mabuhay ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Daniel kay Teresa. Sa unang pagkakataon, ang isang Daniel na kilala
Sa pagiging mailap at istrikto, ay yumuko ng mababa sa harap ni Teresa. Hindi ito simpleng paggalang. Ito ay ang pagpapakumbaba ng isang hari sa harap ng taong nagligtas sa kanyang kaharian. Kinuha ni Daniel ang magkabilang kamay ni Teresa. Ramdam niya ang gaspang ng mga kalyo, ang lamig ng balat at ang panginginig ng mga daliri ng babae. Salamat, ang garalgal na sabi ni Daniel habang nakatitig sa mga mata ni Teresa. Hindi sapat ang salitang salamat. Ibinigay mo ang lahat ng mayroon ka para sa anak ko. Isinakripisyo mo ang buhay mo para sa kanya. Mula sa araw na ito, utang ko sa iyo ang buhay ko. Umiling si Teresa at pumatak ang kanyang mga luha. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Mahal ko si Leo. Mahal ko siya, na parang tunay kong anak. Tumingin si Daniel sa paligid. Ang kanyang paningin ay dumako sa madilim na sulok sa ilalim ng hagdanan kung saan nakahiga ang isang matandang babae sa ibabaw ng mga karton. Nakita niya ang mga plastik ng damit na nakatambak sa gilid. Sila ba ang pamilya mo? Ang tanong ni Daniel, na ang boses ay nagsisimula ng magbago mula sa lungkot patungo sa galit. Bakit kayo nandito? Nasaan ang bahay niyo? Napayuko si Teresa. Hiyang-hiya siya sa kanilang kalagayan. Pinalayas po kami, ang mahina niyang sagot. Dahil ginamit ko ang pambayad sana sa upa para sa operasyon ni Leo. Pinalayas kami ni Marcela at itinapon ang mga gamit namin sa kanal. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Daniel. Ang lungkot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang nakakatakot na dilim. Kumuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Pinalayas kayo dahil iniligtas niyo ang anak ko. Ang bulong niya na parang isang leon na nagpipigil ng ungol. At itinapon kayo na parang basura. Tumango lang si Teresa. Huminga ng malalim si Daniel. Tumayo siya ng tuwid at inayos ang kanyang Amerikana. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney ang utos ni Daniel sa telepono. Ang boses niya ay malamig at matalim. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Bilhin mo ang lupa. Bilhin mo ang palengke. Bilhin mo ang buong compound na yon. Huwag kang magtatanong sa presyo. Gusto kong mapasa akin ang titulo bago sumikat ang araw bukas. Binaba niya ang telepono at tumingin kay Teresa. Magpahinga ka na, Teresa, ang sabi niya. Ipunin mo ang lakas mo. Dahil bukas, sasama ka sa akin. Saan po tayo pupunta, ang tanong ni Teresa? Tumingin si Daniel sa bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng Quiapo. Babalik tayo sa lugar na yon, ang sagot ni Daniel. At ipinapangako ko sa iyo ang mga taong lumapastangan at umapis sa inyo ay luluhod sa inyong paanan. Hindi na kayo muling luluha dahil sa kanila. Sa gabing iyon, sa loob ng masikip na charity ward, nagbago ang ihip ng hangin. Ang tadhana ni Teresa, ni Leo at ni Marcela ay nakatakda ng magbaliktad sa pagdating ng umaga. Hindi nagtagal nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng ospital. Kung kanina ay isa lamang hamak na pasyente sa charity ward, si Leo, at isang bantay na walang matulugan si Teresa ngayon, ay naging sentro sila ng atensyon ng buong administrasyon. Dumating ang direktor ng ospital, humahangos, at inaayos ang kanyang kurbata. Kasunod ang mga nurse na may dalang wheelchair at stretcher. Sir Daniel ang bati ng direktor na pinapawisan sa kabila ng lamig ng aircon. Pasensya na po, hindi namin alam na nandito kayo. Kung nalaman lang namin agad na anak niyo ang pasyente, hindi na sana sila dumaan sa ganitong proseso. Hindi tumingin si Daniel sa direktor. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang anak at sa mag-inang Teresa at Lourdes. Ihanda niyo ang pinakamagandang kwarto sa ospital na ito, ang utos ni Daniel sa mababang boses na punong-puno ng awtoridad. Ilipat niyo ang anak ko at siguraduhin niyong may kwarto rin para sa kanila. Itinuro niya si Teresa at si Nanay Lourdes. Nagulat ang direktor nang makita ang matandang babae na nakahiga sa mga karton sa sulok. Agad niyang sinenyasan ang mga nurse. Bilisan niyo, kumuha kayo ng stretcher
Para sa matanda ang sigaw ng direktor. Teresa natataranta ay sinubukang tumanggi. Sir Daniel, nakakahiya po. Okay lang po kami dito sa labas. Sanay naman po kami. Ang mahalaga lang ay si Leo. Lumapit si Daniel kay Teresa. Hinawakan niya ang balikat ng ginang upang pakalmahin ito. Teresa, ang sabi niya ng seryoso. Inalagaan mo ang anak ko noong wala ako. Ngayon, hayaan mong alagaan ko naman kayo ng nanay mo. Hindi kayo matutulog sa sahig habang ako ay nasa komportableng higaan. Hindi ko yun matatanggap. Wala nang nagawa si Teresa, kundi ang sumunod. Sa loob ng ilang minuto, inilipat sila sa presidential suite ng ospital. Ang kwarto ay mas malaki pa sa dating bahay na inupahan ni Teresa. May sariling sala, malambot na sofa, kusina, at malaking bintana na nakatanaw sa ilaw ng syudad. Inihiga si Leo sa isang malambot na kama na may mga makabagong makina. Si Nanay Lourdes naman ay binigyan ng sariling kwarto sa tabi nito, inasikaso ng 2 pribadong nurse at binigyan ng masustansyang pagkain. Teresa, nakakatapos lang maligo at magpalit ng bagong damit na ipinabili ni Daniel, ay naupo sa tabi ng kama ni Leo. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Kanina lang ay nasa putikan sila, ngayon ay nasa paraiso. Nakita niyang pumasok si Daniel sa kwarto. Wala na ang suot nitong salamin. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit payapa, habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Umupo si Daniel sa kabilang gilid ng kama. Salamat, Teresa, ang panimula ni Daniel. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang singsing mo, ang makina mo. Nalaman ko ang lahat mula sa nurse station. Ibinenta mo ang lahat para sa kanya. Yumuko si Teresa. Wala po yun, sir. Ang pera kikitain ulit. Ang gamit mapapalitan. Pero ang buhay ni Leo, iisa lang yan. Tinitigan siya ni Daniel ng matagal. Sa mundo ni Daniel, lahat ng tao ay may presyo. Lahat ay may kapalit. Pero ang babaeng ito na nasa harap niya ay ibang klase. Alam mo ba kung bakit siya nawala? Ang tanong ni Daniel habang hinahaplos ang kamay ni Leo. Umiling si Teresa. 4 na taon na ang nakakaraan, ang kwento ni Daniel, ang boses ay puno ng pait. Nasa isang park kami, linggo noon. Masaya kaming naglalaro. May tumawag sa akin sa telepono. Isang tawag tungkol sa negosyo. Tumalikod lang ako saglit, Teresa. Saglit lang. Paglingon ko, wala na siya. Pumikit si Daniel, pilit na pinipigil ang luha. Ang sabi ng mga pulis, dinukot siya ng sindikato. Hinanap ko siya sa buong Pilipinas. Nagbayad ako ng milyon-milyon sa mga investigador. Pero lahat sila bigo. Ang sabi ng iba, patay na daw siya. Sabi nila, sumuko na ako. Pero paano susuko ang isang ama? Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Leo nang mahigpit, tila takot na baka mawala ito ulit kung bibitaw siya. Araw-araw sinisisi ko ang sarili ko, ang garalgal na bulong ni Daniel, habang nakayuko at nakasubsob ang mukha sa gilid ng kama. Kung hindi ko sinagot ang tawag na yon, kung hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya, hindi sana nangyari ito. Pakiramdam ko wala akong kwentang ama. Naramdaman ni Teresa ang panginginig ng balikat ni Daniel. Sa kabila ng yaman at kapangyarihan nito sa sandaling iyon, isa lamang siyang amang nasasaktan at puno ng pagsisisi. Nag-alinlangan si Teresa ng sandali, ngunit nanaig ang kanyang puso bilang isang ina. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Daniel. Isang simpleng haplos ng pakikiramay. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo, sir, ang malambing na sabi ni Teresa. Ang aksidente ay walang pinipiling tao. Ang mahalaga, hindi kayo sumuko. Hinanap niyo siya. At ngayon nandito na siya. Ligtas na siya. Inangat ni Daniel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mapulang, ngunit nang tumingin siya kay Teresa, nakita niya ang sinseridad na matagal na niyang hindi nakikita sa mundo ng mga mayayaman. Salamat, Teresa, ang bulong niya. Salamat sa pag-aalaga sa kanya noong mga panahong hindi ko magawa. Salamat sa pagiging ina sa kanya.
Tumayo si Daniel at naglakad papunta sa malaking bintana. Tanaw mula doon ang mga ilaw ng Maynila. Huminga siya ng malalim, tila humuhugot ng lakas mula sa gabi. Nang humarap siya muli kay Teresa, nagbago na ang kanyang anyo. Wala na ang amang umiiyak. Ang nasa harap ni Teresa ngayon ay ang Daniel na kinatatakutan ng kanyang mga kalaban sa negosyo, matikas desidido at mapanganib. Bukas ng umaga, babalik tayo sa Quiapo, ang sabi ni Daniel. Ang boses niya ay kalmado pero may talim. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Babalik po pero... Ayaw ko na pong makita si Marcela. Wala na po kaming mukhang ihaharap doon. Lumapit si Daniel sa kanya. Hindi Teresa, mali ka. Babalik ka doon hindi para hiyain ang sarili mo. Babalik ka doon para bawiin ang dignidad na kinuha nila sa'yo. May kinuha si Daniel mula sa kanyang bulsa, ang kanyang telepono na kanina pa umiilaw. Sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Attorney, ano ang balita, ang tanong ni Daniel. Mula sa kabilang linya narinig ang boses ng abogado. Sir Daniel, tapos na po ang transaction. Napirmahan na ang deed of sale. Ang buong lupa, ang gusali ng palengke, at ang mga katabing establishmento ay nakapangalan na sa inyo. Hawak ko na ang titulo. Napasinghap si Teresa. Binili ni Daniel ang buong palengke sa loob lang ng ilang oras. Salamat, attorney. Ipa-photocopy mo ang titulo. Gusto kong dala mo yan bukas ng umaga sa site. At magdala ka ng eviction team at mga pulis. Binaba ni Daniel ang telepono at tumingin kay Teresa ng seryoso. Narinig mo yon ang tanong niya. Ako na ang may-ari ng lugar na yon. At bilang may-ari ako ang masusunod. Pero sir, bakit niyo po ito ginagawa, ang tanong ni Teresa na naluluha sa sobrang gulat? Dahil tinapakan nila ang taong nagligtas sa buhay ng anak ko, ang sagot ni Daniel. At hindi ko hahayaang lumipas ang araw na ito na hindi sila nagbabayad. Pumalakpak si Daniel ng 2 beses. Pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang ilang paper bag mula sa isang mamahaling butik. Teresa, ang sabi ni Daniel habang inaabot ang mga paper bag. Maligo ka at magpahinga. Bukas isusuot mo ang mga damit na ito. Tiningnan ni Teresa ang laman ng bag. Isang eleganteng puting bestida, maayos na sapatos at disenteng blazer. Bukas papasok ka sa palengke na yon, hindi bilang isang api na mananahi. Papasok ka doon na nakataas ang noo. Kasama mo ako. At ipaparamdam natin kay Marcela kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Teresa sa malambot na kama ng ospital, katabi ng kanyang ina, hindi siya makatulog. Tinitigan niya ang kisame. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang panaginip. Sa kabilang kwarto natutulog ng mahimbing si Leo, hawak ang kamay ng kanyang tunay na ama. Ang gabi ay tahimik, pero alam ni Teresa na ito ang katahimikan bago ang bagyo. Ang bukas ay magdadala ng hustisya. Ang bukas ay ang araw ng paniningil. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi na natatakot si Teresa sa pagsikat ng araw. Maingay at magulo pa rin ang umaga sa Quiapo, tila walang nagbago. Ang mga tindera ay nagsisigawan para tawagin ang mga mamimili. Ang mga jeepney ay nagbubusinahan at ang init ng araw ay nagpapapawis sa libu-libong tao na nakikipagsapalaran sa lansangan. Sa gitna ng palengke, naglalakad si Marcela na parang isang reyna. Suot ang kanyang matingkad na bestida at mabibigat na alahas, kinukuha niya ang upa mula sa mga takot na tindera. Magbayad kayo, ang bulyaw ni Marcela sa isang matandang nagtitinda ng sampagita. Wala akong pakialam kung matumalang benta. Kung ayaw niyong matulad kay Teresa na itinapon ko sa kanal, magbayad kayo, nagtawanan ang kanyang mga tauhan. Pakiramdam ni Marcela ay hawak niya ang mundo. Siya ang batas sa lugar na ito. Ngunit biglang nagbago ang ritmo ng paligid. Isang kakaibang tunog ng makina ang narinig ng lahat, hindi ingay ng jeep,
kundi ang mababang ugong ng mga mamahaling sasakyan. Humawi ang dagat ng mga tao, tumigil ang mga sasakyan, nanahimik ang palengke. 5 magkakasunod na itim na SUV ang dahan-dahang pumasok sa masikip na kalsada. Ang mga sasakyang ito ay kasing kintab ng salamin, walang bahid ng alikabok, at may mga watawat ng impluensya. Tumigil ang convoy sa tapat mismo ng pwesto ni Marcela. Kumunot ang noo ni Marcela. Sino to, ang tanong niya sa sarili. Baka may politikong mangangampanya. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan. Bumaba ang 6 na bodyguard na nakabarong matitikas at may mga radyo sa tainga. Mabilis silang gumawa ng harang para hawiin ang mga usisero. Pagkatapos bumukas ang pinto ng pinakasentrong sasakyan. Unang bumaba si Daniel. Suot niya ang isang kulay abong suot na halatang gawa sa pinakamahal na tela. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan na kayang magpatigil ng trapiko. Inayos niya ang kanyang coat at inabot ang kanyang kamay sa loob ng sasakyan upang alalayan ang kasama niya. Isang babae ang bumaba. Napasinghap ang mga tao. Napatakip ng bibig ang mga dating kapitbahay ni Teresa. Si Teresa ba yan ang bulong ng marami? Oo, si Teresa nga. Pero hindi na siya ang mananahi na nakayuko at puno ng mantsa ang damit. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting bestida na yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad. Ang kanyang buhok ay nakaayos, ang kanyang mukha ay maaliwalas, at ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot kundi ng bagong tatag. Naglakad si Daniel at Teresa palapit kay Marcela. Ang mga tao ay kusang tumabi, nagbibigay daan na parang mga hari at reyna ang dumating. Namilog ang mga mata ni Marcela. Tiningnan niya si Teresa mula ulo hanggang paa at isang mapait ng ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Aba-aba ang sarkastikong bati ni Marcela habang pumapalakpak ng dahan-dahan. Nagbalik ang ating bayani. At tingnan mo nga naman, mukhang nakahanap ka kaagad ng mayaman na kakapitan, Teresa. Iyan ba ang ipinalit mo? Sa dignidad mo, ang maging kabit ng isang hindi natapos ni Marcela ang kanyang sasabihin. Tumigil ka, ang malamig na utos ni Daniel. Ang boses niya ay hindi malakas, pero sapat ito para magdulot ng kilabot sa lahat ng nakarinig. Tumingin si Daniel kay Marcela ng diretso sa mata. Ang tingin na yon ay parang yelo na tumutusok sa kaluluwa. Huwag mong dudumihan ang pangalan ng babaeng nagligtas sa buhay ng anak ko, ang dagdag ni Daniel. Natigilan si Marcela. Anak ka, ang batang hamog. Anak ng bilyonaryong ito. Biglang namutla si Marcela. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sir Daniel, kayo po ba yan ang nauutal na tanong ni Marcela habang pilit na inaayos ang kanyang boses? Pasensya na po, hindi ko po alam. Akala ko po ay... Natawa ng mapakla si Daniel. Akala mo ano? Na pwede mo nang apak-apakan ang mga tao dahil mahirap sila. Sumenya si Daniel sa kanyang abogado na nasa likuran. Lumapit ang abogado na may bitbit na makapal na folder. Marcela, ang sabi ni Daniel habang inaabot ang isang dokumento. Ito ang titulo ng lupang tinatayuan mo. Ito ang titulo ng palengke. At ito ang titulo ng buong compound na ito. Binuksan ni Daniel ang folder at ipinakita ang pirma sa ibaba. Binili ko na ang lahat. Ako na ang bagong may-ari ng lugar na ito. Nanlaki ang mga mata ni Marcela. Parang gumuho ang mundo sa paligid niya. Hindi pwede yan. Matagal na ako dito. Ako ang reyna. Dito ang sigaw ni Marcela na nagsisimula ng maging hysterical. Hindi na ngayon ang sagot ni Daniel. At bilang bagong may-ari, ang una kong utos ay linisin ang lugar na ito. At magsisimula ako sa pinakamalaking basura na nakikita ko. Itinuro ni Daniel si Marcela. You are evicted. Mayroon kang 1 oras para hakutin ang mga gamit mo at lumaya sa property ko. Isang malakas na bulungan ang umikot sa palengke. Ang mga tindera na matagal nang inapi ni Marcela ay nagsimulang maggitiyan. Ang iba
ay pumalakpak ng mahina. Lumapit si Marcela kay Daniel, akmang luluhod at magmamakaawa. Sir Daniel, parang awa niyo na. Dito na ako tumanda. Wala akong pupuntahan. Huwag niyo po akong palayasin. Umatras si Daniel, ayaw magpahawak. Huwag kang magmakaawa sa akin, ang sabi ni Daniel. Kay Teresa ka humingi ng tawad. Siya ang magpapasya kung anong gagawin sa'yo. Napatingin ang lahat kay Teresa. Siya ngayon ang may hawak ng kapangyarihan. Ang babaeng sinampal at ipinahiya kahapon ay siya na ngayong hukom ng kapalaran ni Marcela. Lumapit si Teresa kay Marcela. Nakaluhod ang matanda sa putikan, umiiyak at nanginginig. Ito ang parehong pwesto kung saan lumuhod si Teresa kahapon. Teresa? Ang iyak ni Marcela. Patawarin mo ako. Nadala lang ako ng init ng ulo. Alam kong mabait ka. Alam kong may puso ka. Huwag mo akong paalisin. Tinitigan ni Teresa si Marcela. Naalala niya ang sakit ng sampal. Naalala niya ang pagkakatapon ng gamot ng kanyang ina. Naalala niya ang tawanan ng mga tauhan nito. May bahagi ng puso ni Teresa na gustong gumanti. Gusto niyang sampalin din si Marcela. Gusto niyang ipakaladkad ito sa putikan. Pero huminga ng malalim si Teresa. Tumingin siya sa langit at naalala niya si Leo. Ang batang nagturo sa kanya ng wagas na pagmamahal. Tumayo ka dyan, Marcela. Ang mahinahong sabi ni Teresa. Nag-angat ng tingin si Marcela, umaasang mapapatawad siya. Hindi ako katulad mo, ang patuloy ni Teresa. Hindi ako nananakit ng kapwa para lang tumaas ang tingin ko sa sarili ko. Ngumiti si Marcela. Akala niya ay ligtas na siya. Salamat, Teresa. Salamat. Pero hindi pa ako tapos ang putol ni Teresa. Ang boses niya ay naging matigas. Pinapatawad na kita bilang tao. Pero bilang isang negosyante at kapitbahay, kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Tumingin si Teresa kay Daniel. Sir Daniel, paalisin niyo siya. Hindi kailangan ng kiyapo ng isang tulad niya na nambibiktima ng mahihirap. Sa isang kumpas ng kamay ni Daniel, lumapit ang mga pulis na kasama sa convoy. Hinawakan nila si Marcela sa magkabilang braso. Huwag, bitawan niyo ako, Teresa, traidor ka. Ang sigaw ni Marcela habang kinakaladkad siya palayo sa kanyang opisina. Ang kanyang mga gamit ay inilabas ng mga pulis at inilagay sa bangketa, eksakto sa kung paano niya ipinatapon ang gamit ni Teresa noon. Habang papalayo ang sigaw ni Marcela, nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Una ay mahina hanggang sa lumakas ito ng lumakas. Mabuhay si Teresa, ang sigaw ng isang tindera ng gulay. Napaluha si Teresa. Hindi dahil sa awa kay Marcela, kundi dahil sa wakas nakuha niya ang hustisya. Lumapit si Daniel sa kanya at inabutan siya ng panyo. Tapos na, Teresa. Ligtas na kayo. 6 na buwan ang nakalipas, isang magandang umaga sa isang exclusive subdivision sa Makati. Ang hardin ng malaking bahay ni Daniel ay puno ng bulaklak at tawanan. Sa gitna ng damuhan, naghahabulan si Daniel at si Leo. Wala nang benda sa ulo ang bata. Malusog na ang kanyang pangangatawan, puno ng laman ang pisngi at ang kanyang tawa ay musika sa pandinig ng sinuman. Nakatayo sa beranda si Teresa, hawak ang isang tasa ng kape. Kasama niya si Nanay Lourdes na ngayon ay mukhang mas bata at masigla dahil sa maayos na gamutan at pahinga. Mama, ang sigaw ni Leo habang tumatakbo papalapit kay Teresa. Mama! Iyon na ang tawag niya kay Teresa. Hindi man siya ang tunay na ina, siya naman ang inang pinili ng puso ng bata. At para kay Daniel, si Teresa ang babaeng bumuo muli ng kanilang pamilya. Nang makalapit si Leo, binuhat siya ni Teresa at hinalikan sa pisngi. Pawisan ka na naman, anak, ang natatawang sabi ni Teresa habang pinupunasan ang likod ni Leo. Lumapit si Daniel, may dalang isang folder. Teresa, ang sabi ni Daniel nang nakangiti. Handa na ang bagong shop mo. Iniabot niya ang folder. Sa loob ay ang litrato ng isang modernong butik. Sa gitna ng BGC, ang pangalan sa signboard, Teresa's Couture. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Daniel, sobra-sobra na ito. Binigyan mo na kami ng bahay. Pinag-aral mo si Leo.
Ngayon ito naman hinawakan ni Daniel ang kamay ni Teresa. Teresa, ibinalik mo ang anak ko. Ibinalik mo ang saya sa bahay na ito. Kulang pa ang lahat ng yaman ko para bayaran ang ginawa mo. Tumingin si Daniel sa kanya ng may lalim na higit pa sa pasasalamat. At saka, kailangan ng isang reyna ang kanyang kastilyo, di ba namula si Teresa. Sa nakalipas na mga buwan, naramdaman niya ang unti-unting paghulog ng loob ni Daniel at hindi niya maitatanggi na huhulog na rin siya. Yumakap si Leo sa kanilang dalawa, pinagdidikit ang kanilang mga katawan. Happy family ang sigaw ni Leo, ang boses ay malinaw at puno ng sigla. Napangiti si Teresa at niyakap silang dalawa. Tumingin siya sa langit. Naalala niya ang araw na isinakripisyo niya ang kanyang pangarap at pera para sa isang batang hamog. Akala niya noon na wala na ang lahat. Pero mali siya. Dahil sa pagbibigay niya ng lahat, ibinalik ng Diyos ang higit pa sa kanyang inaasahan. Isang bahay, isang negosyo, isang pag-ibig at higit sa lahat, isang pamilyang binuo ng tadhana. Sa harding iyon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, natapos ang kwento ng paghihirap ni Teresa at nagsimula ang kwento ng kanilang walang hanggang pag-asa.